Sa isang madilim na lugar, unti-unti namulat si Miss Annie, ang kanyang paligid ay unti-unti nagiging malinaw. Habang nagigising siya, biglang may kamay na tumakip sa kanyang bibig, at yun ay si Eugene. Si Annie, na puno ng pangamba, ay sinusubukan intindihin ang kanilang lokasyon. Ang huling alaala niya ay nasa banyo siya. Nanginginig ang kanyang boses habang tinatanong kung nasaan sila dahil siguradong siya ay nasa banyo lang kanina. Si Eugene, na sinusubukang patahimikin siya, ay nagpayo, huwag kang magpanik dahil magiging hilong-hilo ka pa ng konti dahil sa pampatulog. Ang kanyang mga salita ay tiyak at kontrolado, na layong pawiin ang takot na bumubulong kay Annie. Habang unti-unti nang nauunawaan ang sitwasyon, biglang bumalik sa alaala ni Miss Annie ang pagdukot sa kanya sa comfort room. Ang takot sa momentong iyon ay nagpadala ng pangilabot sa kanyang likod dahil napagtanto ni Annie na nakidnap siya. Ibinunyag ni Eugene ang maselang kalagayan, kami ng Team 2 ang unang dumating. Paparating na ang pulis at SW team. Tumitigil ang kanyang boses habang sinusuri ang kanilang delikadong sitwasyon. Nag-aalab ang kanyang isipan habang tinitingnan ang kanilang mapanganib na lokasyon. Ramdam ang kanyang pagkaginhawa ng ipabatid niya kay Annie, na nagising na rin ito, kaya mas malaya na tayong gumalaw ngayon. Ngunit, nag-aalala pa rin habang kinikilala ang nagbabadyang panganib, sa dahilang nasa dead end sila na lokasyon, mahuhuli sila ng madali doon. At ang pinakamalaking problema ay may baril ang kalaban. Sa isang malamlam na tagpo, napapaisip si Miss Annie sa posibleng dahilan ng kanyang pagdukot. Nag-iisip kung dahil ba ito sa kamakailang paglawak ng negosyo. Wala akong kinalaman sa mga bagong negosyong katulad ng kay Yuna. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang mapansin niya ang mga sugat ni Eugene, ang kanyang tinig ay halo ng pag-aalala at pagkabigla. Subalit inalis ni Eugene ang kanyang pag-aalala na para bang wala lang iyon kay Eugene. Ngunit hindi kumbinsido si Miss Annie. Habang tinitingnan ang sugatang katawan ni Eugene, maraming tanong ang umiikot sa isip ni Miss Annie. Unti-unti niyang nauunawaan ang hindi pangkaraniwang sitwasyon na kanilang kinakaharap. Iniisip niya na hindi kasama si Eugene sa tunay na security team at isa lamang itong high school student. At sa gitna ng katahimikan, biglang may boses mula sa malayo. Ang tinig ng babaeng kidnapper ay nakakakilabot habang tinutukso sila na bakit hindi pa kayo lumabas. Ikot ng ikot ang isip ni Miss Annie kay Eugene, ang batang mukha na may mabigat na pasanin. Bulong niya sa sarili, hindi ko kayang mapahamak pa ng mas masama ang batang ito. Kahit gaano kagaling sa pagsasanay, estudyante pa rin siya. Si Eugene na ipinapahiwatig sa kanya na manahimik at huwag gumalaw. Ang biglaang desisyon ni Eugene ay nag-iwan kay Miss Annie ng pagkabigla. Lumabas si Eugene mula sa kanilang pagkakatago, sa harap ng kidnapper na nakataas ang mga kamay. Ang kanyang mabagal, sinasadyang mga hakbang ay layong hulihin ang pansin ng kidnapper patungo sa kanya. Puno ng pagtutuya ang tinig ng kidnapper nang makita si Eugene, tinatanong si Annie kung nasaan ito. At naalala ito ng kidnapper na si Eugene ang nakasabit sa kanilang sasakyan noon, at tinutuya na naparami ata ang panunood ni Eugene ng pelikula ng mga hero at dahil papatayin niya ito ng nagpapakabayani. Sa isang nakakakabang sandali, itinutok ng babaeng kidnapper ang kanyang baril kay Eugene, ang kanyang daliri ay nasa gilid ng gatilyo. At ang sigaw ni Miss Annie ng pagkabahala ay umabot hanggang sa kidnapper na nagpapahinto sa kanya. Ang pansin ng kidnapper ay na-distract at sinamantala ito ni Eugene. Sa isang mabilis na galaw, hinagis niya ang isang bagay sa kamay ng kidnapper at biglang sinugod ito para mabuwal sa lupa na nagpawala sa kanya ng hawak sa baril. Ngunit tumaas ang panganib ng kunin ng babae ang kanyang kutsilyo at inatake nito si Eugene. Halos matamaan si Eugene ng kutsilyo, ngunit mabilis itong tumalon paurong para iwasan ang pag-atake. Nakatutok ang mga mata ng kidnapper kay Eugene, ang kanyang galit ay nagpapalakas sa kanya para umatake ng walang humpay. Kitang-kita ang kakayahan ni Eugene na iwasan ang bawat saksak ng babae, ang panganib ay sumasayaw sa paligid nila. Sa isang iglap, naiwasan ni Eugene ang huling saksak, hawak niya ng mahigpit ang braso ng kidnapper, at sa isang iglap, napilitan niyang pabitawan ang kutsilyo ng kidnapper. Sumunod ay isang mabilis na sipa na nagpatalsik sa kidnapper palayo. Ngunit sa isang twist ng kapalaran, napadpad ang kidnapper malapit sa baril, ang kanyang ngiti ay nagpapahiwatig ng pag-asa na tapusin na si Eugene.
Ngunit sa isang nakakagulat na sandali, mabilis na sumugod si Eugene, inagaw ang baril mula sa kidnapper sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang pulso. Ganap na nagulantang ang kidnapper, ang kanyang mga mata ay naglalakihan sa pagkabigla habang nagbago ang sitwasyon. Nakatayo na ngayon si Eugene, itinutok ang baril sa kidnapper, habang si Miss Annie ay saksi sa lahat ng ginawa ni Eugene at namamangha. Matapos ang matinding pagtutunggali, sinusubukan ng kidnapper, na ngayon ay wala ng armas na gawing katawa-tawa si Eugene sa pamamagitan ng pang-aasar. Sinasabihan niya si Eugene na mukhang madam na talagang napanood na pelikula ito. At tinanong niya si Eugene kung marunong ba siya gumamit ng baril. Kung nakabaril na ba siya ng tao. Ang mayabang ng ngiti sa kanyang mukha ay nagpapakita na sa tingin niya ay nahuli niya si Eugene sa isang etikal na dilema. Ngunit, ang realidad ay biglang nagbago. Walang alinlangan, pinaputok ni Eugene ang baril, at natamaan ang hita ng kidnapper. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at pinalitan ito ng pagkabigla at pagtataka sa bata. Nakita niya ang walang pag-aalinlangan ni Eugene sa paggamit ng baril, na tila ba ay sanay talaga ito sa paggamit noon. Nagtataka ang kidnapper sa isang batang nakatira sa mapayapang lugar, ay marunong gumamit ng baril. Habang tinitignan ng kidnapper ang mga mata ni Eugene, may bigla siyang naalala. Ang malamig at matatag na pagtingin ni Eugene ay nagpapaalala sa kanya ng isang tao. Marahil ay may mga piraso ng nakaraang nagugunita. Ngunit bago pa man siya makapag-isip pa, binigyan siya ni Eugene ng matinding suntok na nagpawalan siya ng malay habang bumagsak sa lupa. Samantala nakatayo lang si Miss Annie sa sulok, parehong namamangha at nagulat sa matibay na loob at kagalingan na ipinakita ni Eugene. Lipat ang eksena sa leader ng mga bodyguard, na kasalukuyang nasa gitna ng matinding labanan. Sa kabila ng dugo na umaagos mula sa kanyang mga sugat, kitang-kita ang kanyang tapang habang patuloy niyang nilalabanan ang walang kasing tigil na kalaban na patuloy na sumusugod sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, ang isa pang kidnapper ay naghahanap ng baril na nawala niya. At ang leader ng mga bodyguard ay hinaharap ang bagong kalaban. Isang malupit na atake ang inilunsad patungo sa kanya. Ngunit sa pamamagitan ng galing, nasabayan niya ito at nagbalik ng malakas na suntok na nagpabagsak sa kalaban sa lupa. Ngunit maikli lang ang pagdiriwang dahil ang kidnapper na may baril ay pumagitna, itinutok ang baril sa leader ng bodyguard. Sinasabing masyadong pinahirapan sila nito sa kakayahang pigilan sila. Makikita ang leader ng mga bodyguard na nag-iisip na ginawa na niya lahat para magkaroon ng oras sila Eugene at Miss Annie para makatakas. Kahit hindi pa siya tiyak sa kaligtasan ng dalawa, bigla siyang nakaramdam ng kaginhawaan at bigla na lamang napapangiti. Naguguluhan ang kanyang isipan habang sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang kidnapper ay nag-iisip sa pagngiti ng bodyguard. Sumagot ang leader ng bodyguard ng paumanhin at itinuloy ng kidnapper ang paliwanag na kung iniisip niya na nagiging masaya ang bodyguard dahil isa lamang sa kanila ang humabol at akala nito na magiging ligtas na sila Eugene. Sinasabi ng kidnapper na nagkakamali ito dahil pagkatapos nila sa kanya at pagsumunod sila lahat sa bata at sa direktor paniguradong hindi na ito magiging ligtas. Ang revelasyon na ito ay nagpadala ng pagkabigla sa leader ng bodyguard, ang kanyang mukha ay nangangalit sa pag-aalala. Dagdag pa ng kidnapper, mas intindihin mo ang sarili mo. Habang naghahanda ng iputok ng kidnapper ang baril sa bodyguard, bigla ang pag-ikot ng pangyayari, isang putok ng baril na tumama sa kamay ng kidnapper na nagpapakawala sa kanya ng baril dahil sa epekto at sakit. Nagulat ang mukha ng leader ng bodyguard habang sinusubukan niyang unawain ang nangyari. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Eugene na siyang pumutok ng baril na nagligtas sa kanya mula sa malalim na banta. Ang sugatang kidnapper, naghihirap sa sakit, ay nagulat at naguluhan. Tinatanong sa kanyang sarili kung bakit nandoon si Eugene at nasaan ang kanyang kasama na babae na humabol doon. Lalong umiinit ang eksena habang si Eugene, na may matibay na pasya, ay muling pumutok ng baril at tumama ito sa paa ng kidnapper na nagdadala sa kanya ng malalim na hiyaw sa sakit. Samantala muling nagulat ang leader ng mga bodyguard. Ang kanyang mga mata ay lumaki nang bigla niyang makitang itinutok sa kanya ni Eugene ang baril. Bago pa man niya maunawaan ang sitwasyon, nagulat ang leader, umaasa sa mas malala, ngunit sa kanyang pagkamangha, ang natirang mga kidnapper sa paligid ang binaril ni Eugene, bawat isa ay bumagsak sa lupa. Namangha ang leader ng mga bodyguard sa paggamit ni Eugene ng baril ng walang pag-aalinlangan.
At bukod doon napabagsak lang niya ang bawat isa ng tigigisang putok lamang. Samantala si Miss Annie bagamat nagulat sa putok ng baril, ayos lamang ito. Ang leader ng mga bodyguard ay namamangha pa rin. Naalala niya ang tungkol sa kanilang naunang usapan ng leader ng Team 3, at lalo siyang namangha sa kahusayan ni Eugene, isang high school student, sa gitna ng delikadong sitwasyon. Na tila naniniwala na professional talaga si Eugene. Hindi nagtagal, dumating ang rescue team at ang mga pulis sa eksena. Sinimulan nila ang operasyon para hulihin ang mga kidnapper. Habang kausap ang mga pulis, inutusan ni Miss Annie ang Team 2 na bigyan ng unang lunas si Eugene, na nakitaan ng tapang at kahusayan sa buong sitwasyon. Sa gitna ng pag-check up kay Eugene, nag-alala ito sa kanyang pamilya at iniisip na sabihin sa kanila na siya ay nasa isang pagsasanay sa kampo ng mga bodyguard para hindi sila mag-alala. Bagamat may mga sugat, ipinakita ni Eugene ang kanyang pag-aalala sa kanyang pamilya, kaya naman nagtataka si Miss Annie sa sitwasyon nito. Pinayuhan siya ni Miss Annie na magpatuloy muna sa paggamot at siya na ang bahala doon. Bago sila tuluyang maghiwalay, binigkas ni Miss Annie ang salitang salamat. At nakatitig lamang si Eugene. Samantala ang leader ng bodyguard ay pumuri rin kay Eugene sa kanyang mahusay na pagganap at bago siya umalis, sinabi niyang magkikita sila ulit sa susunod. Sinundan ng leader ng bodyguard si Miss Annie habang umaalis sila sa lugar. Paglipat ng eksena, ipinakita ang dalawang hindi kilalang tao na nag-uusap tungkol sa nangyaring pagdukot. Binanggit nila na bagamat nabigo ang pagdukot, ang mahalaga ay naipadala nila ang babala sa SW Group. Pinag-usapan nila na dahil sa nangyari, magiging maingat na ang SW Group sa pagpapalawak ng kanilang negosyo, na siyang tunay na layunin ng kanilang operasyon. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.